Kung napadaan ka na sa Plaza Lucero sa Kabanatuan, baka iniisip mo, normal lang itong parke. Tambayan ng mga estudyante, pahinga ng mga tao. Pero alam mo ba? Mahigit 100 taon na ang nakalipas. May naganap ditong pagpatay na ikinagulat ng buong bansa. At ang mas nakakagulat, ang pumatay ay kapwa niyang Pilipino. Ang biktima, si General Antonio Luna. Matatagpuan ang Plaza Lucero sa gitna ng Cabanatuan City, Nueva Ecija, sa tapat ng San Nicolas de Tolentino Cathedral. Ngayon, isa itong tahimik na pampublikong parke kung saan naglalakad ang mga tao at nagtatambayan ang mga kabataan. Pero sa likod ng katahimikan ng lugar na ito ay isang kwento ng digmaan, politika at pagkakanulo. Si General Antonio Luna ay isa sa pinakamatalino at pinakamatapang na lider ng hukbong Pilipino noong digmaan laban sa mga Amerikano. Mahigpit siya sa disiplina at seryoso sa pagtatanggol ng bansa. Pero dahil sa kanyang pagiging istrikto, marami ring sundalo at opisyal ang hindi nagustuhan ang kanyang pamumuno. Lumaki ang 2 taon sa loob mismo ng hukbong Pilipino. Hindi lamang mga Amerikano ang kalaban, pati rin ang sariling pagkakaisa ng mga Pilipino ay nasubok. Noong Hunyo 5, 1899, nakatanggap si Luna ng telegrama na pinapupunta siya sa punong himpilan ng pamahalaan sa Kabanatuan. Akala niya ay isang mahalagang pagpupulong, pero pagdating niya rito, hindi meeting ang naghihintay sa kanya. Sa halip, sinalubong siya ng mga sundalo mula sa Kawit Batalyon. Sa mismong lugar na ito, si General Antonio Luna ay inatake at pinatay ng kapwa niyang Pilipino. Isang pangyayari hanggang ngayon ay itinuturing na isa sa pinakakontrobersyal na trahedya sa kasaysayan ng Rebolusyong Pilipino. Ngayon, higit 1 siglo na ang lumipas. Ang lugar na minsang naging eksena ng pagkakanulo ay isa ng parke kung saan nagtitipon ang komunidad, kung saan naglalakad ang mga tao at kung saan tumatambay ang mga kabataan. Pero ang tanong, gaano nga ba natin kakilala ang kasaysayan ng mga lugar na dinadaanan natin araw-araw? Para sa mga tao narito ngayon, ano nga ba ang kaluhugan ng Plaza Lucero? At gaano kahalaga ang pag-aalala sa mga kwentong tulad nito? Siguro po with lack of evidence, gano'n. Siguro masasabi ko po na ano lang sa akin lang since sa mga nabasa ko from our previous class about history, siguro somehow every aginada is a factor in the essence of Luna's death. Siguro po bigyan ng pansin mismo yung lugar na kagaya niyan, malaking rebulto, makikita talaga na spot ng mga pumupunta dito, especially mga tourists, since well-known naman yung place of death ni Luna, and we can see naman na binibigyan pansin such as yung cleanliness, yung place where it was built, ganyan. Para is a way din na to attract people para bisitahin and i-reminisce yung kumbaga historical events na nangyari dito sa Nueva Ecija. Since advanced na rin naman yung technology, mas kumbaga promotional videos sa mga historical places dito sa hometown natin, and siguro isama sa curriculum yung gantong usapin, especially yung
importance ng history sa education. Ang kasaysayan ay hindi lang tungkol sa laban sa mga dayuhan. Minsan, ito rin ay kwento ng mga Pilipinong nagkalaban sa isa't isa. At sa mga lugar tulad ng Plaza Lucero, ang mga kwentong iyon ay patuloy nagpapaalala sa atin na ang tunay na lakas ng isang bansa ay nagmumula sa pagkakaisa ng kanyang mga mamamayan.